Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Yeah. Today, may lakad lang ako. Punta lang ako ng dentist again para magpa-adjust ng aking brace and magpa-cleaning siguro kung kailangan na. Dito tayo ngayon sa, ayan, parating tayo ng Danghari. Kasi pupunta tayo ng Aguinaldo Highway. Paras Building doon, Paras Building. And yeah, para mag-content na rin, magkwento sa inyo. Tingnan natin kung ano ba, worth it pa nga ba na gumamit ng Insta360 X2 sa 2025 for your motovlogging. Alam niyo naman na si Drew ay hindi naman na pera. Kaya tingnan bumili ng updated na mga gamit para sa ating motovlogging. So what we do is we use what we have. So nakabili ako nitong X2 na nakaraan. Ganda ng deal kasi fresh na fresh siya, walang gasgasan din, even yung body smooth na smooth. Sa halagang 9,500 or 9,000, 9,000 lang. So good, very good deal to. And yun, sulit para sa akin kasi hindi nga tayo mapera. So yun nga, pasa tayo rito, wait lang. Yan. So ito ang gamit ko ngayon. Well, actually meron naman tayong GoPro Hero Mini 11 or 11 Mini. Pero natutunan ko rin na na sometimes less is more. So hindi natin dala yung natin 11 Mini natin. So makikita nyo lang ay purong kuha sa Insta360 X2. Grabe naman itong Manila ng pa-traffic. Solid. Lagyan mo ko na tubig. Mas kuya, basta ito kuya. Ipas na. Ipit siya ng Hilux tsaka Navara. Bali paglabas dito, hindi na yung traffic. Kasi tatawid pa, ayos. Yun, medyo maluwag na. So yun, ayan ang yan ang specs ng Insta360 X2 sa screen. Nalagay ko na lang. So hindi nga siya actually yan, 1/2 ang size ng kanyang size ng kanyang image sensor. So ganun masa sa sa night mode, wala naman night mode to. Ayun, dahil ito lang meron tayo, di let's try to make content na lang sa oras na maliwanag.
right now it's 3:56. Sana tanggapin pa ako sa ano, dentist. Ayan, dito tayo sa Vermosa na. So itong ano, itong X2, tataka kayo paano mounting nito. Ayan o, ayan. So nakaganyan siya. Actually nakatalikod siya, kasi dun mo mapipindot yung record button eh. Kaya dito nakaharap yung screen sa harap, yung display nya sa atin nakaharap. Kaya sa other side, sa harap nakaharap, harap nakaharap, ano ba yun? So para mapindot mo, and at the same time ma-check na side mirror if nagre-record na siya. Ang ano lang dito, yun nga, ang downside lang dito pag X series yung gamit mo, dahil mahaba siya, nakaprotrude siya sa harap mo. Hindi naman masyado, kasi ang ginawa ko rito, nag-extension ako. So merong mahabang ano, mahabang extension yung GRX, tapos yung ordinary na ano, na mountings ko. So pinintahama ko sila, tapos mounting screw na may panghigpit. So yun ang gamit ko ngayon. Medyo random mo yung hangin sa kanya pag nahampas ng hangin. Ano siya, nag-vibrate, umaalog. Nahampas siya ng hangin. Siyempre mas maliit yung GoPro eh. So random na random yung difference. Okay, yan, nakahanan tayo mamaya. So sana magsasakyan, kaya lang madaliit ako nito. Okay, isa pa makatipid sa motor. So yun, anong gamit kong mic? Ang gamit kong mic dito ay wired mic, nabili ko sa Shopee. Aux na kasi nung tinesting ko to, actually maganda pa yung tunog niya sa kaysa sa GoPro, kahit na yung GoPro ay naka Racing Boy mic na. Ito, ordinary mic lang, mas maganda pa yung kanyang noise cancellation. Siguro, so ito yung ano, ito yung catch. Siguro hindi lang lahat sa camera naka-base yun. Yung output nyo sa inyong shoot. Siguro, or malamang sa malamang, ang inyong output ay apektado ng inyong post editing at ng inyong setup para sa inyong vlogging. Sorry, puro tayo counterflow, tayong lubak. Diretso lang daw, sabi ni Google. Hindi tayo lalabas ng Aguinaldo traffic. Okay, goods. Alright.
pala dumaan dito eh. Tropa ADP 160 red. So yun, ano, sabi ko nga, nasa post editing at saka nasa vlogging setup. Sabihin, how will you set up your equipment kung ano meron ka. So ngayon, halimbawa yung mic, para mas less ang ano, tago mo sa loob ng helmet, mas less ang noise, wind noise nun. Grabe, nagka-tunnel vision ako sa init. Elysian. Hindi pa, dyan tayo. So ngayon, sa post editing, try ko ipakita sa inyo, i-shoot kung paano ko i-post edit itong clip ng Insta360 X2. Definitely gagamitin ko yung tag dito, ano ba yung app nun? 360 app sa desktop para ma-frame ko na maayos. At the same time, doon na rin ako mag-color grade. Kung nadidiliman tayo sa shoot natin, pwede mo i-adjust yung exposure tsaka brightness, pero not too much kasi maaaring ma-overexpose at times. Tapos syempre white balance, sarap bangus. Di na lang tao na rito. Ito ang literal na ano, harap ng bahay mo, creek. Closer. Pagtikan natin. Dami school dito, may green, may blue. Dami school dito, pero may blue, saan ba yung blue? Sorry, nakaka-disorient yung init. Pero siguro kung summer to, bali, mabilis na naman yung biyahe. Grabe, parang lang 15 minutes lang. Yeah. School ba to? Ganda ng muffler mo. Ahoy, kapagod siya. Okay, easy na to. Wow,
si Google ngayon na nasa traffic ah. Saan nga ba yan? Paras building. Okay, ito na. Ay, lumagpas na naman ako. Hindi yun. Yes! Yes! Okay, yun tayo gagarahe. Nasa gilid. May mga builders pa rito. Alright. Ay, ang galing. Nagre-record pala ako na naka-cover. Tagayin natin. Yan. Husay. Ay, isa pa yun. Iwan na ng kayang ingan para mag-record, mag-shoot. Hindi ko pa napunasan yung lens tuloy. Mukha nang malinis. Wala nga. So yan, tuloy lang natin. Galing, nag-record na nakatakip ang lens. Tuloy lang natin. Yeah, sabi ko nga, anin mo yung ganda at clear ng video kahit sobrang crisp pa nyan, pero ang labo ng audio mo. Which is heavier audio. Although di man nagkakalay yung kanilang weight of importance, importante audio over video. Mga lumang bahay pa rin na ganito. Ayan o, matagal na ang mga bahay nila o. Iba talaga ang quality ng araw. Uy, Girl Scout. Let's go. Itong ganda ng bahay na to. Minivan.
Lalabas ka pa ng tanghali, wala kang helmet, mahuli kayo yan. Tayo. Meron naman, no? Vermosa, Makati. Nice.